Sa ibang balita, may isinasagawa ngayong pagdinig sa Senado para sa isyu ng laglag bala sa NAIA. Bago nito, kinumpirma ng isang source ng GMA News na 7 pulis mula sa PNP Aviation Security Group ang nahaharap sa kasong grave misconduct kaugnay ng issue. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio. Ito ang balang nakuha mula sa pasaherong si Boydan Balalio kahapon. Papunta raw sana siya ng Taiwan nang makita sa final x-ray sa NAIA ang isang bala na nakatago sa loob ng kanyang wallet. Sabi ni Balalio, anting-anting niya ito. 2 bala naman ang nakuha mula sa isa pang OFW na si Syke Moran na papunta rin sa ng Taiwan. Nakuha ang bala mula sa kanyang shoulder bag. Mismong ang Pinay ang nagbukas sa malambot na tela kung saan niya itinago ang mga bala. Agad na dinala sa headquarters ng PNP Aviation Security Group ang dalawa para sa investigasyon. Hindi gaya ng 2 OFW, iginigiit ng isa pang Pinay na si Gloria Ortines na inilagay lang ang bala na nakuha sa kanyang bag noong nakaraang buwan. Kahapon, ibinasura ng Pasay City Prosecutor's Office ang reklamong isinampa laban sa kanya dahil sa nakuhang bala. Pero hanggang ngayon, natatakot at natutroma pa rin daw si Ortines dahil sa kanyang sinapit. Yung trauma ko na nangyari po sa buhay ko dahil hindi ko naman alam kung sino ang gumawa po at hindi ko naman alam kung ano ang motibo nila sa akin. Hindi raw sila titigil sa paghahanap ng katotohanan lalo't nasa posisyon pa rin daw ang mga taong nasa likod ng umano'y laglag bala. Patuloy daw silang makikipagtulungan sa NBI kaugnay ng investigasyon. Papunta sanang Hong Kong si Ortines nang masabat sa NAIA dahil sa nahuling bala. Sa Sabado, lilipad na pabalik ng Hong Kong ang 56 na taong gulang na OFW kasama ang kanyang abogado para ipaliwanag sa kanyang employer ang nangyari at nang makabalik na siya sa trabaho. Sa gitna naman ng mainit na isyu ng umano'y laglag bala sa NAIA, isang airport screener ang namatay matapos atakihin sa puso habang nasa trabaho. Kwento ng kanyang anak, naging malungkutin ang screener na si Siledonia Reintegrado kasunod ng aligasyong sangkot sa umano'y laglag bala ang mga kapwa niya screener mula sa Office for Transportation Security. Hindi naman po sila dapat gano'n. Hindi na dapat usgahan yung nanay ko ng gano'n. Ayos po siya nagtatrabaho. Sa record ng OTS, dumarami na rin ang nagpa-file ng sick leave mula nang pumutok ang laglag bala. Mula Oktubre hanggang Nobyembre ng nakaraang taon, 50 ang nag-file ng sick leave. Sa kaparehong panahon ngayong taon, 72 na ang nag-file, nasa kalagitnaan pa lang ng Nobyembre. Nababahala na rin dito ang liderato ng OTS lalo pat ang mga screener ang itinuturing na first line of defense sa mga paliparan. Ang risk natin tataas. Because the people that are doing their job are afraid to do their job. Ibinunyag naman ng isang mapagkakatiwala ang source ng GMA News na 7 pulis mula sa PNP AVC Group o Aviation Security Group ang nahaharap sa administrative case ng grave misconduct kaugnay ng umano'y laglag bala. Hindi raw kasi may paliwanag ng 7 pulis kung ano ang ginawa sa mga live bullet na na-turn over sa kanila ng OTS. Sheila Vergara Rubio, GMA News.